Okay, good day guys, no? So mayroon tayong C8 error dito, no, na Electrolux. Ayan yung error niya, C8. So ito ngayon ang ating titingnan kung anong problema nito, bakit nagkaroon siya ng C8 error, no? So yon, C8 na Charlie 8 C8. So yon, buksan natin to yung board, tingnan natin. Ayan, no. So binuksan na nga natin yung board, guys, no. So ito yung board niya. So tingnan natin. Ayan, so binuksan na rin namin dito, no. Ito, tingnan natin baka may mga problema sa communication, no. So wala namang problema dito sa mga resistor niya sa communication. Ayan, so good naman dito. Wala tayong nakitang problema nung binuksan natin, no. So kapag C8 kasi kailangan natin siya hanapin kung alin yung problema, no. So dito naman sa likod, ito na. May labas na natin yung board niya. Ito yung driver board niya, guys, no. Yan. So na-check natin yung motor, okay naman yung resistance ng motor, no. So itong nakita natin ang naging problema niya, guys, yung kanyang driver board, no. So tester natin to, testerin natin. Tingnan natin kung okay pa ba yung reading nito. Yan, wala tayong taga-video. So ilagay natin siya sa right continuity. Tingnan natin kung yung UBW niya is walang shortage, no, yung IPM. Ito yun, guys, no. Ito yung terminal ng motor, no, yung IPM, no. Tingnan natin baka mayroong shortage ito. Testerin natin. Testerin. Ayun. Shortage nga, oh. So lipat sa isang paa. Ayan. Shortage, buzzer. Lipat dito. Ayan. So nakita nga natin, guys, ang problema nandito. So ito yung nag-cause ng C8 error, no? So subukan natin operahan yung likod nito. Buksan natin, no, para makita natin kung anong problema nito. Buksan natin yung likuran nito. Operahan natin. So alisin lang muna natin dito, guys, no. So i-pause ko muna, operahan ko muna to, guys, ha. So wala tayong taga-video. So ito na nga, guys, no. So inoperahan na natin, tinanggal na natin yung likod, no. So ito 'yon. So inoperahan na natin, no. So nakita natin agad, guys, yung problema ito, oh. Ito yung mga parts na to sunog. Yan, oh. Yan, mga resistor sunog. Yan, so kaya pala nag-short yung IPM, no? Kaya shorted siya. Pag testerin natin dito, yung UBW niya or yung ito yung sa IPM niya, no? Ito yung nakakonik sa motor, dito yung sakit ng motor, so ito yung IPM niya. So shorted siya, no? So madali nyo naman siya i-test, guys, yung IPM niyan kung shorted siya o hindi. So ang gagawin nyo lang, hanapin nyo yung negative ng kapasitor dito. Ito yung negative ng kapasitor. Pwede nyo makita yan. Yung negative niya. Ayan, yan sa kabila na yan, oh. Yan yung negative ng kapasitor. Tapos sa paa ng IPM, no, yung tatlong sakit ng IPM, testerin nyo siya. Diodes, no, kapag baliktaran or sa kahit sa ano siya, sa continuity. Or sa tester nyo times 1. Pag negative, kasi positive yung tumatakbo dito sa IPM natin, positive supply yan, eh. Kaya ang gagawin nyo, pag i-tester nyo dito, tutok nyo dito sa paa ng IPM, dapat pag baliktaran nyo yung tester nyo, walang palo. Kumbaga, papalo lang siya sa kabilang side, pero pag i-reverse nyo yung tester nyo, wala siyang palo, no? So identify na natin, guys, na yung C8 error, no, nasa board, no, sa driver board ng Electrolux, no. So minsan naman, guys, sensor lang, no, C8, kaya try nyo rin palitan sensor. Pero kapag ganun pa din na pinalitan ng sensor tapos C8 error pa rin, ang naging problema ay itong driver board, no. So yun, no. So yan, guys, oh, sunog. Kaya shortage. So dito pa lang nakita na kagad natin na mayroon siyang shortage, no. So nauna lang natin na check yung pinaka-display niya. So nung tinignan namin yung display, okay naman. So nandito siya sa driver board, so naging problema. So yan siya.
Subukan namin to repairin guys kung kakayanin pa, no. So siguro maglalabas tayo ng separate video. Turo ko na lang sa inyo kung paano to siya i-repair, no. Kung kaya pa, no. So double check muna natin kung kaya pang repair to kasi nga sunog. So, ibig sabihin shortage talaga yung IPM niya. Baka wala tayong makuha ang IPM nito, wala tayong pamalit, no. So kung wala tayong pamalit, palit buong board to, no. So yun, okay. So thank you.